Yeah. Philippians chapter 2, verses 5 to 11. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who, through he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every name should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Ito reading ng Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Salamat sa Diyos. Okay, so yun po Panginoon. Nasa huli po na po tayo. Medyo nag-overlap po ating mga teaching schedule dahil nga meron tayong Sunday na naapektuhan ng bagyo. But nevertheless, siguro timing din ang pag-aaralan natin ay yung pangalan ni Jesus, and at the same time declaring His birth, which is yung fulfillment ng kanyang pangako. So, purihin ng Panginoon, salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa atin sa pag-aaral po na to. So, sa ngayon po, ang huling pangalan ng pag-aaralan natin is Yeshua, the name above all names. So, as you can see, dun sa passage na binasa natin, hindi naman mention yung name na Yeshua, okay? But it was declaring Jesus as the name above all names, diba? Pero yung declaration po na yon, merong kinalaman dun sa kamatayan ni Kristo, okay? So kung babalikan natin yung verse that according to Paul, i-declare yung humility ni Jesus Christ. Kaya siya, he was raised above the name above all names. So kung titingnan po natin, just some brief background po doon sa Philippians chapter 2. I think we've studied this before, na in portion ng book of Philippians, sinulat ni Paul habang nakakulong siya. Okay? So hindi lang po ma-determine kung saan yung completely, some scholars would say na lahat yun sinulat niya sa loob ng kulungan, some would say na yung iba doon nakalabas na siya nung sinulat niya. But nevertheless, yung chapter 2 was basically bilang paalala sa atin na ang paalala sa Philippians Church, kasi isinulat niya yan for the church in Philippi. So pinapaalalahanan niya to live in unity and humility. So, alam po natin na sa pag-aaral natin bago sa Book of Revelation at saka pag-aaral natin ng iba't ibang churches sa Asia Minor, nakita natin na may mga churches na na medyo magulo, may problema. Kaya si Paul, hindi rin naman siya, yung mga na-church plant niya, hindi rin naman siya nakalimot magpaalala sa kanila. Pero yung highlight po nito, verse 5 to 11, is basically telling us that Christ is the supreme example of humility and obedience. Kasi ang sabi doon sa passage, even to his death, di ba? He chose to be obedient. Okay, sa ibang translation, sinasabi doon na hanggang sa huli, hanggang sa kamatayan, pinili niya sumunod. Pinili ni Kristo sumunod. So, it's basically reminding us to live out our salvation, shining lights in the dark of the world. Diba na yung buhay natin maging testimony na katotohanan ni Kristo. Now, as you can see, sa Philippi, meron tayong Book of Timothy, di ba? Yung 1 Timothy and 2 Timothy. Bukod dun sa merong exclusive na sulat si Apostle Paul kay Timothy, makikita natin na sa Philippi, sa ministry ni Paul, kasama rin si Timothy.
At ito ay pinapaalalahanan din niya si Timothy na bahagi ng church na to, or church network na ito sa Philippi, is Timothy model selfless servanthood. Pinapaalala niya sa ibang church. So, Epaphroditus model sacrifice, isa rin mga kamanggagawa nila dun sa yun. So, as we look at Philippians chapter 2, again, the name Yeshua, in the Hebrew word itself, hindi naman na-mention. Pero ito po yung background nun. So, yung background po nun, okay, so Yeshua is basically Hebrew. So, kung alam po ninyo yung name na Joshua, is basically the same as Yeshua. Okay, si Joshua. So actually, yung Yeshua is a more modern translation. The old name is actually Yeshua, which literally means Yahweh saves. Okay, so yung mga Hebrew letters na yung letter W at saka H is common dun sa pangalan ko na yun. Pero, paano naging Jesus, di ba? Pinag-aralan natin na yung word na, yung name na Yahweh at saka Jehovah are actually came from 4-letter words na tetramagato na YHWH in Hebrew. It's just basically the translation na yung ibang translation is Yahweh, the other translation is Jehovah. Pero kung pagpapasihan natin, wala kasing J sa Hebrew alphabet. Diba? Walang Hebrew. So yung equivalent nun, sa Greek, nung na translate siya sa Greek or Koine Greek, Jesus, okay, kasi walang J. Tapos sa Latin din naman, dahil wala rin J, Jesus, hanggang sa modern English translation, naging Jesus na. So, technically, yung Yeshua, yung mga letters ng Yeshua, transliterate siya. Hindi siya direct translation. Transliterate siya doon sa pinakamalapit na Greek letters na mapopronounce yung pangalan. Parang katulad halimbawa ng Tagalog ang Tagalog ng pangalang James? Diba, John. Second one, di ba, ginagamit natin, Michael, Miguel, di ba? Pagdating ng James, Santiago, actually, Santiago siya. So, yung transliteration ng letters actually is the purpose kung bakit nagkaganon yung mga translation ng pangalan. But nevertheless, yung Yahweh na pangalan, or Yeshua, was actually intended for common. Like for example, pag sinabi natin Shiloh, ibig sabihin nun God's gift. Ganon, laging may meaning. Pero nung dumating na yung Roman Empire sa Israel, yung pangalang Yeshua is very common. So si Jesus Christ, hindi tinawag na Jesus sa panahon niya. Ang pangalan niya is actually Yeshua, noong panahon ng Roman Empire. Pero dahil ang salita dun sa Roman Empire was actually Koine Greek and Latin, so ito yung common dun sa pagsulat. Pero yung kung paano siya tinatawag, siguro paano siya tinawag ng tatay niya, is actually Yeshua. Okay? So, it was a common name, very common name. And if you read the Bible, meron ding mga character doon na merong Jesus ang name, di ba? Bar Jesus, di ba? So, at maraming tawag doon, maraming transliteration din yung pangalan Jesus. Merong mga, para siyang pinagko-combine na mga pangalan. So, kung panahon na yun, kung pagbabasihan natin, babalikan natin yung panahon na yun, common yung name na Jesus. Okay, common yung name na Jesus. Jesus na Yeshua, hindi yung modern day na Jesus ngayon. Take note, ang Jesus ay English. Okay? Hindi siya yung original language. So yung Yeshua or Yeshua is very common. But again,
Nung pinanganak si Jesus Christ, ngayon may Advent tayo. Ano yung dineclare ng angel na dapat ipangalan doon sa magiging anak ni Mary at saka ni Emmanuel? And also, the declared his name, you shall call him Jesus. Diba? Yun yung pangalan na ibinigay. Emmanuel was actually yung prophetic name niya. Yung prophetic name niya from the Old Testament. Pero when it was declared to Mary, you shall call him Jesus. Diba? So yun yung yun. So yung pinsan din ni Jesus Christ na si John the Baptist has also a common name. Diba? Ilan yung John na disciple niya? Dalawa, maliban pa dun sa pinsan niya na si John the Baptist. Diba? So it is pretty common name. Pero tatanong po natin ito, kung common name siya nung panahon na yun, okay, so ano yung importansya nung pangalang Jesus? Diba? So, meron kaming kasama sa church dati. Ang pangalan po, ang tawag na isa sa mga young people na na-disciple namin mag-asawa. Ang nickname niya, Jess. Pero ang tunay niyang pangalan, Jesus. Okay? Ang apelido niya, Espiritu. Diba? So, and guess what? Anong middle name niya? De La Cruz. Kompleto na, di ba? Kompleto na yung meron ng, may Spirit, may Jesus Christ, di ba? Hindi nga lang siya pinangalatan na Yahweh. But, if the name is so common, di ba, bakit yun yung piniling pangalan sa magiging tagapagligtas natin? You have to understand that the birth of Jesus Christ was part of a prophecy. Diba? So yung pagpili ng pangalan sa kanya ay pagpapatuloy ng mensahe mula pa doon sa lumang tipan na ipinangako ng Panginoong Diyos ng Ama natin sa langit. So, for us right now, celebrating the birth of Jesus, diba? Na although hindi naman natin again exactly alam yung exact date. And which is I'm happy, we don't know. Diba? Na pumili tayo ng isang araw, we celebrate that. But more than that, we know na, alam natin na more than just the event of His birth, is actually the event kung bakit siya ipinanganak. At bakit siya importante yung pangalan, bakit kailangan siyang i-declare the name above all name. Diba? Kaya mga kapatid, siguro ngayon, di ba, ewan mo kung meron pa nagpapangalan ng mga baby na pinapangalanan Jesus. Ngayon, I don't know kung meron pa. Pero naisip ko lang din, di ba, parang nung panahon ng tatay ko, common din yung meron kasi siya mga kaklase. I think nami ko dalawang kaklase niya, may pangalang Jesus. Di ba, it's just weird na kasi sa language natin, yun ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Di ba? But again, we have to understand that we're not only studying the name, but we have to study ano yung purpose ng pangalan ito. So we have to understand na yung kanyang pangalan, okay, nung dineclare the name above all name, what was the false condition kung bakit yun dineclare? Ang sinabi doon, he was the greatest example of humility. Even up to his death, he was obedient. Di ba? Yun yung sinasabi doon. Kaya sa kanyang pangalan, ay paalala na tayo ay magkaisa sa kanyang kababaang loob. You have to understand na yung ating kaligtasan ngayon was mainly because of the obedience of Jesus Christ. Di ba? Doon sa pagkakataon na siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sundin kung ano yung dapat gawin ng Ama sa kanyang buhay. Di ba? Even to the point na sabi na nga niya, di ba, yung nag-pray siya, di ba, Lord, if please take this cup away from me. Di ba? But not my will, but yours be done.
Na ibig sabihin na kahit sa kalagitnaan ng pagiging tao niya, na siya ay 100% divine pa rin naman ng time na yun, we have to understand na pinili niya bilang Diyos na i-humble ang kanyang sarili para tayo ay maligtas. And that's the reason why the church is united. Di ba? Aminin man natin kahit marami tayong denomination ngayon. Nakakatuwa nga kasi yung nasakyan kong move-in papunta rito ay taga CCF Alapan. Pero umaatin daw sila dito sa CCF Kawi. Diba? So, nakapagkwentuhan kami kahit papano. But in one way or another, although we belong to technically different church, pero the idea of our Christianity is united because of the idea that Christ Himself, Jesus Himself, was humble enough to give Himself, to humble Himself so that He could die on the cross para magkaisa ang kanyang church. Diba? And lahat tayo, lahat ng mga Christian churches, that if they claim to be Christian, isa sa mga essential foundations na kailangan nating paniwalaan ay yung humility ni Christ. Na because He's humble enough to die, yun yung importante, that He died 100% man, but He was still God. So kung may mga religion at may katuruan na tumataliwas doon, then they are not part of who we are. And that's the reason why we criticize, or not criticize, we judge the teaching and the doctrines of other churches base dun sa katotohanan na kung ano yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Like nanonood po ako ng yung isa sa mga sinusundan kong theologian, si Wes Howe. Meron siyang pinapakilala na yung Islamic dilemma, tawag niya doon. Sinasabi sa Quran na balikan nyo kung ano yung mga tinuro sa mga Kristiyano at dun sa mga enlightened at sa mga Hudyo. Diba? Kung kayo ay merong mga hindi naiintindihan tungkol sa turo, nakalagay yun sa Quran nila, bumalik kayo sa kanila. Diba? Pero pag kinausap niyo yung Muslim ngayon, yung ordinary Muslim ngayon, bakit hindi sila nagbabasa ng Bible? Ano ang sinasabi nila? Kasi yung Bible daw natin corrupted. Pero sinabi rin naman ng Quran that the Word of God will never be corrupted. Diba? So kung babalikan natin yung sinasabi ni Muhammad na bumalik kayo sa mga Hudyo at Kristiyano kung meron kayo hindi naiintindihan. Kasi nilibay lang salita ng Diyos una sa kanila. Diba? Pero sasabihin nyo rin sa kanila na yung pinaniniwalaan nyo is corrupted. So, masasabi mong hindi totoo ang pagiging Muslim. Diba? Kasi meron silang loophole dun sa kanilang katuruan. Unang-una rito yung dinideny nila yung kamatayan ni Kristo. At dinideny nila ang kanyang divinity. The moment that you remove that from the equation, tinatanggal mo yung ginawa ni Kristo, yung humility na ginawa niya. Kaya that His name was declared the name above all names. Diba? Yun yung sinasabi nun who though he is in a form of God, did not count equality with God a thing to be grasped. Diba parang, sabi niya, a thing to be grasped, isang bagay na kailangan natin intindihin, panghawakan. Na Diyos man siya, pero hindi niya binilang yung sarili niyang kapantay ng Diyos nung panahon na naririto siya sa lupa. Diba? And that's one thing that we have to remember always, na yung pangalan Jesus and even the name Jesus Christ, hindi lang siya basta parang pangalan o ribulto na kailangan nating sambahin. But that is our identity, yung kanyang humility, yung kanyang pagsunod. Kristiyano tayo ngayon dahil pinili niyang sumunod. Pinili niyang mamatay. Diba? Now, on the idea of hanggang saan pinili ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo yung kanyang kamatayan, I don't know. I cannot answer all of it. Pero siya mismo, di ba, nakaranas ng sakit? Di ba? Sinabi niya, Father, Father, why have you forsaken me? But that was actually, He was revealing it from the Old Testament.
So, we have to always remember na yung pangalan ni Jesus Christ is something that we have to declare. Kasi, kung sino siya at anong ginawa niya, yun yung reason kung bakit tayo narito ngayon. Kaya mga kapatid, kung Jesus ang may pangalan na higit sa lahat, wala tayong dahilan para ipaglaban yung sarili nating pangalan. This is the reason why we have to humble ourselves. Ang kanyang kababaang loob ang nagbigay ng pagkakaisa dun sa iglesia. And that's the reason why Paul always sinasabi niya lagi, balikan niyo kung ano ang buhay ni Jesus. If you read all the epistles to the churches, ano ang sinasabi lagi ni Paul? Balikan niyo kung ano ang buhay ni Jesus. And this is the thing that unites all of us. Yung kababaang loob niya, yung pagpili niya. And mga kapatid, if you will see a teaching na mas importante yung, meron kayong narinig na katuruan, na mas importante kung ano yung practice, kumpara kung sino yung sinasamba natin, go away from them. And that's the same thing na sinasabi namin sa inyo. Kung sasabihin namin sa inyo, ang importante na lahat tayo ay mag-speaking in tongues para mapatunayan na Kristiyano tayo. Umalis na kayo dito sa church na to. Look for a church that will teach you the truth. Pag sinabi namin, kulang ang blessings ninyo kasi hindi kayo nagtatites, umalis na kayo sa church na to. Diba? O paalisin nyo kami dito. Diba? Because hindi yun yung foundation ng ating pananampalataya. We are not united because of that. We are united because Jesus is the name above all name because of what He did. Diba? Yun yung importante sa atin. Diba? Hanggang sa kanyang kamatayan, yun yung essence. Diba? Mula sa kanyang kapanganakan, sa kanyang buhay, sa kanyang ministry, sa kanyang kamatayan, at muling pagkabuhay, we declare all of this. And that is the thing that unites us. And dati, ako po ay medyo idealistic pa rin ako. At when I was a young Christian, para sa akin lahat kailangan may black and white. Naniniwala naman ako na pagdating sa morality, meron pa rin naman black and white. Pero pagdating sa maturity ng isang Kristiyano, ng isang mananampalataya, hindi ko pwedeng pwersahin yun. Kaya kung halimbawa, dati kinikriticize ko yung mga ibang churches. Di ba? Meron akong church yan ng mga mayayaman. Church yan ng mga art stars. Church for the stars. Di ba? Pero naman gano'n. And na-realize ko na I'm very conservative right now in the many things I believe. Pero kung saan ako naligtas? Naligtas ako sa isang charismatic Pentecostal church. Diba? Kung yun yung journey ng buhay nila, that unites us because if that person declares that Jesus is the name above all names, at yun yung dahilan ng kanyang pananampalataya, wala tayong karapatang i-judge. Pero binigyan tayo ng responsibilidad na i-guide ang ating mga kapatid. Diba? Kaya mga kapatid, some of us, when we came to this church, we're already Christians, we're already believers. Diba? And that's the reason na kami naman ni Pastor Mon, kasama sila, Kuya Marco, at saka sila, Kuya Leo. We've been very open and honest to you sa kung ano yung tinuturo natin sa church. Diba? At importante kung bakit namin pinaninindigan ang mga bagay nito. And even to the point of the Lord's Supper and baptism. Why? Because in the Lord's Supper and in baptism, we declare Jesus as the name above all names. Diba sabi nga sa Lord's Supper, you declare the Lord's death until He comes back. Kaya nga sabi ni John Piper, the deepest need of a human soul is to be humble before God and exalted by God and God alone. Diba? Wala namang ibang pwedeng magtaas sa inyo maliban si God.
And Christ alone makes that possible. Diba? Kaya mga kapatid, kung meron kayong maririnig sa amin na ibang turo maliban kay Yesu Cristo, you have all the right to rebuke us. Diba? And the same thing with my brothers outside the church. Siguro dumating na ako dun sa point ng buhay ko that I have gained enough experience and learning na kahit pa paano, nasasabihan ko yung mga ibang kapatid, mga ibang pastor, ay, sandali pag-isipan natin yan, bakit yung pinaniniwalaan natin. And to the point that, even to a fellow pastor, I would rebuke them. Hindi naman po ako nagdadalawang isip na turuan pa rin sila kung ano yung katotohanan ng mga bagay na pinaniniwalaan natin. Buti na lang meron po akong kopya ng aking cellphone. So, natagaling lang po. Buksan ko lang po Ano bang meron sa labas? So, huwag po natin kakalimutan yan. We are united because of God's humility. So, yes, the idea is exclusive. Hindi ka pwedeng maging Kristiyano, hindi ka pwedeng maging bahagi ng church na hindi mo dinideclare na si Jesus ang pangalan, pinakamataas na pangalan na kailangan natin sa Ebanghelyo. Ikalawang katotohanan, mga kapatid, na ang kanyang pangalan ay kapangyarihan na dapat natin sundin. Yung pangalan Jesus Christ, yes, it was common that time. Yeshua was very common that time. Pero, hindi naman natin may pagkakaila na sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus, yung mismong Jesus, yung mismong may pangahawak ng pangalan Jesus, siya yung gumawa ng paraan para patunayan na siya ay Diyos. Di ba? Sabi nga dito ni Paul sa verse 6, anong sabi sa verse 6? Though He was in the form of God, hindi naman po nawala yung pagka-Diyos niya nung naging tao siya. Di ba? Because nung pinanganak pa lang siya, puspos na yan ang pagiging Diyos niya. Di ba? Puspos na yan ang pagiging Diyos niya nung dumalaw yung mga mago sa kanya. Their declaration was, this is from God. When the angel declared his birth, it is from God. When the shepherds saw him, it is from God. Diba? And, diba, yung first miracle, turning water into wine. Diba? Doon pa lang, mga kapatid, malaki na yung mensahe na kung ano ang gusto gawin ng Diyos. Diba? Getting what is ordinary para ihanda para sa kanyang glory. Diba? Kung pabalikan po natin yung kultura ng mga Hudyo, ano yung pinagkaiba ng tubig at saka ng alak? Yung alak, itinatabi para for special occasions. Yung tubig para saan? Panghugas. Diba? Kaya nga yung mga basin, yun yung ginagamit nila para for ceremonial washing. Bago sila ikasal, bago sila magbigay ng offering, bago sila pumunta sa temple, they use that basin. Pero it's the water that He turned into wine para patunayan yung kanyang kapangyarihan. Hindi na wala ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, we will also establish the judgment in that. Diba? Kung meron mga relihiyon na magsasabing hindi Diyos si Jesus, then that's also a red flag. Dapat nating maintindihan yun. Na kung meron magdideclare na hindi siya Diyos, tao lang siya, then we have to also understand. Pero hindi naman relihiyon. Yung mga oneness, yung hindi naniniwala sa Trinity, na never naging tao si Jesus Christ. Nung pumunta siya dito sa lupa, Diyos pa rin siya. Diba? And it was amazing. Sinasabi ko, saan yung kinukuha yung mga turo na yan?
Nagbabasa ba talaga kayo ng Bible? Diba? And that's one thing that we have to understand. Nung naligtas tayo, kininong pangalan yung dineclare natin in our repentance? We declared Jesus as our Lord and Savior. Kaya yun yung kapangyarihan na dapat nating isuko, di ba? Yun yung dapat na kapangyarihan na sinusunod natin. Yung pangalan niya, importante sa ating mga Kristiyano, yung pangalan ni Jesus. Kasi naroroon yung kapangyarihan kung bakit tayo naligtas ngayon. Hindi naman natin tinawag si Buddha, hindi naman natin tinawag si Kibuloy, hindi naman natin tinawag tinawag natin ang pangalan ni Jesus para maligtas tayo. And that's the same thing that we declare for Christmas, di ba? Kininong pangalan din yung dinideclare natin sa Holy Week, di ba? Pangalan pa rin ni Jesus. So, we have to understand, mga kapatid, na sabi nga sa Matthew 28:18, Matthew 28:18, all authority in heaven and on earth has given to me, to Him, to the name Jesus. Di ba? Kaya mga kapatid, wag nating aalisin yung pangalan. I like the idea ng mga Hudyo na alam niyo po ba sa kanilang mga doorpost, may mga nakalagay na inscription ng pangalan na ni Yahweh, ni Jehovah. Di ba? Merong inscription. Tapos bago sila pumasok ng bahay, itatap nila yung pangalan na yun and they kiss it. Either they kiss it with their lips or they kiss it with their hands. Di ba? Pero, because they see the power in the name of God. But above everything else, we see the power in the name of Jesus. Kasi all authority was given to Him. Yun ang sinasabi. So, kung si Jesus ang may pangalan na higit sa lahat, ang kanyang mga utos hindi optional. Ano ba yung mga utos ni Jesus Christ? Diba? Utos niya, kung kayo ay napapagod, lahat kayo ay lumapit sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahinahan. Ano pa yung mga utos niya? Nahingin niyo ang lahat sa pamamagitan ng aking pangalan. Diba? Yun yung mga utos niya. Sinasabi niya na sa pamamagitan nito, kayo ay gumaling. Sa pamamagitan ng pangalan ko, kayo ay gumaling. Diba? So, we declare Jesus, His name, because God's authority is in His name. Kaya mga kapatid, ulitin ko, kung si Jesus ang pangalan na higit sa lahat, ang kanyang mga utos ay hindi optional. Dahil ang pagsunod sa Kanya ay katapatan sa tunay na naghahari. Kung si Jesus ang tunay na naghahari sa buhay natin, then walang option na dapat piliin natin kung susunod ba tayo o hindi. Kasi alam natin ang kapangyarihan ay nandoon. Ikatlong katotohanan, mga kapatid. Kasi yung boses mo eh. Ikatlong katotohanan, mga kapatid. Ano eh? So, sa kanyang pangalan, sa pangalan ni Jesus, nakasentro ang bawat bahagi ng buhay natin. You have to understand na naging tao si Jesus para patunayan na hindi imposible sa ating pagiging tao yung bumalik sa Panginoong Diyos. Hindi imposible. Hindi imposible na sa pamamagitan natin bilang tao, maintindihan natin kung sino ang Diyos. So doon, sa pangalan ni Jesus, nakasentro lahat ng ating pananampalataya at kung paano tayo mabubuhay. Kasi ganoon din naman, I love the idea na yung kung paano namuhay si Jesus, pipiliin din natin ganoon tayo mamuhay. So ano yung first choice ng Panginoong Jesus na paano siya mabuhay? Namuhay siya ng kontento. Namuhay siya ng simple. Namuhay siya ayon sa kabutihan na ibibigay din ng kanyang paligid sa kanya. Nabuhay siyang umaasa sa Diyos. Nabuhay siyang nananalangin. Nabuhay siyang nagsisilbi sa iba. Nabuhay siyang nagpapagaling sa iba. Nabuhay siyang nagpapakain sa iba.
Di ba? Yung buhay na yun nakasentro na sa lahat. Yung buhay natin dapat nakasentro doon. Meron po ako isang libro na gustong-gusto nung nasa CSM po ako, meron kaming in-import na libro. What would Jesus eat? Ano daw eat? What would Jesus eat? Hindi ko alam kung meron pa yun. Pero kasi an important book. Na medyo makapal siya. Pero yun yung sinasabi kung bakit merong dietary requirements yung mga Hudyo. Bakit merong mga bawal kainin sa kanila nung panahon na yun. At tinatanong doon, kumain din ba si Jesus Christ ba sinunod yung ritual ng pagkain nila? I do believe hindi kumain ng baboy si Jesus. So, hindi rin siya kumain ng shellfish, hindi rin siya... Because you have to understand na ang kanyang religion is a Hudyo po siya. Di ba? He followed the traditions, but he is the fulfillment of the traditions. Di ba? Yung pag-aalay. So, natutuwa lang po ako kasi naalala ko yung tayo mga Pilipino tungkol sa pag-inom, di ba? Yung tungkol sa pag-inom. Now, this is my stand. Again, ulitin ko sa inyo, hindi sinabi ng Bible na kasalanan uminom ng alak. Ang sinabi ng Bible, kasalanan na lasing. Di ba? So now, yung punto na i-measure mo kung kailan ka malalasing. Di ba? Di ba? Parang, ano yung idea ng lasing? Di ba? So, for me, pag-impaired yung judgment mo dahil sa bagay na, katulad halimbawa, ng pagkain, di ba? Kung ikaw ay, you have a very healthy lifestyle, obvious naman, di ba? Dahil sa pinili mong lifestyle na yun, hindi, makikita natin na, wait, paano ba namuhay si Kristo and how even He eats, di ba? So, kung darating tayo sa punto na ano, I leave you to that, brothers and sisters. For a while, again, for health reasons before, kami mag-asawa hindi kumakain ng baboy. Pero pag sinervan kami ng baboy, halimbawa bumisita kami sa isang bahay, nag-serve sila ng baboy, kakain naman kami. Kasi not to offend the household, di ba? Naghanda sila tapos kami hindi kakain, di ba? But to that idea na-realize ko na, yes, walang masama na sumunod tayo dun sa mga dietary requirements na yun. Pero you have to understand na hindi tayo ililigtas ng bagay na yun. The wisdom behind the dietary requirements was to protect Israel. Kasi sa kanila manggagaling yung practices nila, yung kanilang mga rituals, ginamit yon para ihanda sila sa pagdating ng tagapagligtas. So, even the whole lifestyle itself. So, pero sa panahon ni Jesus, tinapos na lahat yon. Kaya nga sinabi, do not call these things unclean, for I have already cleansed them. Diba? Nung si Peter was given a vision to eat yung mga unclean food, di ba? Dahil Hudyo siya, it's not only the unclean food, but the idea ng kung kinino ka ba dapat makisalamuha. So, kung paano tayo namumuhay araw-araw, magandang itanong din, ano ba ang gagawin ni Jesus kung nasa ganito siyang sitwasyon? Di ba? Tanungin natin sa sarili natin, kung naririto ako sa ganitong sitwasyon, ano ba ang gagawin ni Jesus? Diba? But you have to understand, pinili ni Jesus ang lifestyle so that He won't sin against God. Because He is still God, diba? Pinili niya kung paano siya mamumuhay, pinili niyang mahirap siya, pinili niyang sumama mag-ministry, pinili niyang gawin ang mga bagay na nasabi sa Bible because yung mga bagay na yun ay bilang pagpapakilala kung ano ba dapat siya pamuhay tayo mga Kristiyano. Di ba? Kaya mga kapatid, kapag hindi nakasentro kay Jesus yung buhay natin, kung yung buhay natin, meron tayong
option na sumunod sa ibang bagay. Madali tayo madala ng sarili natin ng gustuhan. So yung kanyang pangalan, yung pangalan ni Jesus, ang naglalagay sa tamang direksyon sa atin. Kung paano tayo dapat mag-isip, kung paano tayo dapat magsalita, kung paano natin dapat katuhin ang ibang tao sa paligid natin. And this is always one thing that fascinates me about the life of Jesus Christ. Remember yung babaeng, paano siya nakipag-usap sa mga taong makasalanan. Di ba? Yung babaeng will be stoned to death. Ang tanong, nasaan na yung mga accusers mo? They're all gone. Go and sin no more. Di ba? Yung nakipag-usap siya dun sa babae sa well, the Samaritan woman, sinabi niya, take me to your husband. Sabi niya, you know naman, I don't have a husband. Di ba? Parang, yes, tama, wala kang but Jesus was, during the conversation, alam ni Jesus Christ yung buhay ng Samaritan woman. Di ba? But beyond that, di ba? Ano ang pinakita ng Panginoong Jesus sa kanyang buhay? No condemnation. Even when, di ba, si Zacchaeus, di ba? Of all the people na pumunta sa kanya, di ba? He even blessed Zacchaeus doon sa kanyang repentance. So, yung mga taong tunay na nakaka-encounter kay Jesus, pipilit natin isisentro yung buhay natin sa Kanya. Kaya nga sabi rin ni Charles Spurgeon, sabi niya, if Christ is not Lord of all, then He is not Lord at all. Diba? Sa Tagalog lang ganito, kung hindi siya ang Panginoon ng lahat, hindi siya ang tunay na Panginoon. Diba? Ganun lang naman yun. So kung naniniwala tayo ng kanyang pangalan, ay pangalan ng katotohanan, pangalan ng sakripisyo, pangalan ng humility, pangalan ng ating kaligtasan, then dapat isentro natin yung buhay kung paano siya namuhay. Ika-apat na katotohanan, mga kapatid, ang kanyang pangalan ay pag-asa ng kanyang pagbabalik. Okay? Sabi sa verse 8, and being found in human form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even on a cross. Bukod dun sa kamatayan, bago siya namatay, ipinangako rin naman niya na siya ay babalik. Diba? Babalik siya bilang tagapaghukom. Hindi na siya babalik bilang tagapagligtas. Okay? We have to understand that. Tapos na yung kanyang pagliligtas. Kaya nga sabi dito sa Revelation, nung pinag-alaran po natin yung Book of Revelation, sabi sa Revelation 22:20, ito yung conversation between John and sa kanyang vision with Jesus. Sabi, He who testified to this age, ang sabi ni Jesus, surely I am coming soon. Sumagot si John, Amen. Lord, come Lord Jesus. Diba? So yung pangalan niya, pangako ng kanyang pagbabalik. Kaya wag din natin kakalimutan na habang nabubuhay tayo, darating din yung punto na kailangan natin humarap sa Kanya. Darating din tayo doon sa sitwasyon na haharap tayo sa Kanya. Ipagsusulit natin ang lahat ng bagay na ginawa natin, sinabi natin, inisip natin. Kaya mga kapatid, sa tuwing idinideklara natin ang pangalan ni Jesus, pinapahina nito yung kapangyarihan ng mundo na durugin tayo sa mga pagsubok ng buhay. Kasi why? Tuwing we declare Jesus' name, we also declare that He's coming back. And that's the reason why importante sa ating mga Baptist yung Lord's Supper. Because the Lord's Supper is not only to the point na ipaalala na tayo ay mananampalataya. Ipinapaalala nito kung ano yung price na kailangan bayaran para tayo ay maligtas. Ipinapaalala nito yung kanyang muling pagbabalik. Namatay siya para bumalik. Diba? Well, namatay siya, muling nabuhay, He ascended to heaven para ano? Para bumalik.
Di ba? Kaya nga hindi natin pwedeng sabihin na tama na naligtas tayo. So when do we declare the name of Jesus? We declare the name of Jesus that every time that we worship together, every time that we declare His kindness, we declare, we give a testimony of what He has done. Again, babalikan ko like what I've said the past few weeks, yung importansya kung bakit tayo nagbibigay ng testimony dito. Kasi yun yung pagpapakilala na kung kinino ba tayo umaasa na masagot sa panalangin natin. Kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Kung paano natin pinipilit na ang mundo makakilala din sa Kanya. Di ba? Ipinipilit natin ang mundo makatanggap din ng Kanyang mensahe. So mga kapatid, let me close with this. Sabi nga, sa dinami-dami ng pangalan na pinag-aralan natin tungkol kay Kristo, and I've said this during my first preaching, His name is our calling. Di ba? Ang kanyang mga pangalan, yun yung pagtawag sa atin. So mga kapatid, ang kanyang pangalan ay pagbibigay ng kanyang sarili. From an ordinary name during His time to a name above all names. You have to understand na yung pangalan na yung pagbibigay ng kanyang sarili para sa ating kaligtasan. At dapat sapat na pangako na yun para sa atin, para mamuhay tayo ng banal, matatag, sa gitna ng mundong tumututol sa katotohanan ng tungkol sa Diyos. Diba? Wala tayong idadahilan dahil ipinaalala yon ng Panginoon sa pamamagitan ng pangalan ng Jesus. Manalangin tayo.